Nagsisimula ang kwento pagkatapos mapigilan ang atake ng Ninetales dahil sa sakripisyo ng ika-4 na Hokage. Ang lugar ay ang ospital ng Konohagakure. Makikita ang patay sindit bahagyang liwanag ng mga ilaw dahil sa pinsalang idinulot ng Ninetales. Andito ang napakaraming taong pare-parehong nagtatanong kung sino ang may gawa noon, mga nagmamakaawa sa mga minamahal na huwag mamatay, at ilang mga medikal na shinobing sinusubukang iligtas ang mga maaaring isalbat tapusin ang paghihirap ng iba. Sa lahat ng ito, isang sanggol ang nag-iisa. Wala ni isa ang umaasikaso sa kanya dahil sila'y abala sa mga taong ang buhay ay talagang nasa panganib. Ngunit hindi ibig sabihin ay walang nag-aalala. May mga matang nakatingin sa kanyang napupuno ng malasakit at iyon si Mikoto Uchiha. Matapos tulungan si Fugakung iligtas ang border sa pag-atake ng Ninetales, siya'y nagmadaling balikan si Sasuke at Itachi. Nang marinig ang pagkawala ng matalik na kaibigan, siya'y nagmadali upang tingnan ang batang naiwan nito. Iyon si Naruto Uzumaki, na binigyan ng apelyido ni Kushina upang protektahan siya mula sa mga kaaway ng Namikaze clan. Dahil nakikita niya ang mararanasan ng bata bilang ulila, hindi niya ito kayang tiisin. Hiniling niyang ampunin ang sanggol at pinayagan ito ng ikatlong Hokage. Paglipas ng panahon, si Naruto at Sasuke ay lumaki na. Sila'y magkalapit at madalas hinihiling kay Itaching turuan silang maging shinobi. Binabaliwala lang sila ni Itachi at nagsasanay lang habang sila'y nanonood. Ngunit si Naruto at Sasuke ay medyo nakukuha ito at ginagamit sa pagsasanay ng magkasama. Hindi man sila talagang humuhusay o mas lumalakas dito kumpara sa kung ano na si Sasuke, ngunit sinusubukan pa rin nila. Magkasabay na papasok sa akademya si Naruto at Sasuke, ngunit makikita ni Narutong tila ayaw sa kanya ng ibang mga bata. Nakakatanggap siya ng kakaibang tingin kahit saan at ang ibang batay hindi rin nakikipaglaro sa kanya. Pero mananatili pa rin si Sasuke sa kanyang tabi dahil ayaw niyang makita ang kapatid na inaapi. Magsasanay ng husto si Naruto at Sasuke upang mamaster ang mga abilidad na itinuturo sa akademya. Si Sasuke ang nangunguna sa klase at mabilis matuto, nakabaliktaran naman ni Naruto. Nahihirapan siya sa mga konsepto, ngunit hindi ito kasing sama gaya sa orihinal dahil sa orihinal na mga pangyayari, si Naruto ay nag-iisa at walang makausap o walang makasama para magsanay. Dito ay mayroon siyang mga magulang at dalawang nakatatandang kapatid na maaaring tumulong sa kanya habang siya'y nag-aaral. Ang kanyang ama rin ang pinuno ng klan ng Uchiha at ang kanyang ina ay dating mahusay na Jonin at ang panganay niyang kapatid ay isang shinobing nasa Anbu. Kaya kahit mabagal, may pamilya siyang tutulong, kaya kahit paano'y magiging katamtaman siya sa klase. Gayunpaman, habang tumatagal ay lumalayo si Itachi, na lubos na ikalilito ni Naruto at Sasuke. Ngunit si Fugaku ay igugugol ang oras sa mga batang ito, kaya hindi nila yon inalala. Sinubukan rin silang turuan ni Fugaku ng Great Fireball Technique. Mabilis itong nakuha ni Sasuke, ngunit si Naruto ay hindi. Isa sa pangunahing rason nito ay ang likas na relasyon ni Naruto sa hangin at hindi apoy, bukod pa sa pagiging mabagal niya kumpara kay Sasuke. Ngunit patuloy pa rin si Sasuke sa pagtuturo kay Naruto at sa pamamagitan ng pagsasanay. Lalo pang naging bihasa si Sasuke ditong nagawa rin ni Naruto bagaman sa mas maliit na antas kumpara sa nagagawa ni Sasuke. Pagkatapos ng matinding pagsasanay upang turuan si Naruto, umuwi sila at nakita ang nangyaring massacre. Natakot si Naruto at Sasuke at tumakbo upang ipaalam sa mga magulang na nakita nila sa paanan ni Itachi. Nagmakaawa sila kay Itaching magpaliwanag, ngunit nilunsad niya lang ang Tsukuyomi upang ipakita sa kanilang tinapos niya ang mga magulang sa sariling mga kamay. Tumakas si Naruto at Sasuke, ngunit inabutan lang sila ni Itachi. Nagmakaawa si Narutong sabihin hindi iyon totoo. Sinabi ni Itachi kay Narutong totoo iyon at pareho niya silang tatapusin ngayon kung hindi lang sila ganoon kahina para makalaban. Paalis na si Itachi, ngunit sinugod siya ni Sasuke gamit ang bagong gising na Sharingan halos hindi pinansin ni Itachi. Tinulak si Sasuke pabalik upang ipakita sa kanya kung gaano siya kahina. Ngunit biglang lumitaw si Narutong nagising ang unang bersyon ng Kyuubi sinubukang tapusin si Itachi sa matinding galit. Nabahala si Itachi rito, ngunit nagawa niyang pabagsakin si Naruto. Iniwan niya sila't si Sasuke nagising at nakita si Itaching umiiyak na tinitignan sila. Mula sa puntong ito, lubusan nang nagbago si Sasuke at Naruto. Ang galit ay lalong umusbong at ipinakita ng mga tao ang pagkamuhi kay Naruto. Nag-ugat ito ng magka-interes si Naruto sa isang maskra, ngunit pinalabas siya ng may-ari at itinapon ang maskra para lang umalis na siya. Nakaapekto yon kay Naruto. Bumalik siya sa tinutuluyan nila ni Sasuke at ang galit sa kanyang puso ay naging puot na naging dahilan kaya siya nakakonekta sa Ninetales na nasa loob niya.
Ang aura ni Naruto ay lubusang nagbago mula sa sobrang galit na kanyang nararamdaman gaya ni Sasuke. Noong una ay hindi pa ito ganoon katindi pero di nagtagal ay naging halata na ito. Si Naruto ay tila mas nababalot na ng kadiliman. Wala siyang kaibigan at di gaya ni Sasuke, walang lumalapit sa kanya dahil pinapalayo ng mga magulang ang mga anak sa kanya. Si Sasuke lang ang naroroon para kay Naruto at silang dalawa lang rin ang nakakaintindi sa isa't isa. Kapag wala sila sa akademya, bukod sa pagkain o pagtulog ay nagsasanay lang sila ng magkasamang nagpalakas sa kanila pagtagal. Madalas ring bisitahin ni Naruto ang kamalayan upang kausapin si Kurama, na sa puntong ito ay masasabing nakakasundo na si Naruto. Isang nilalang na winasak rin ng kasakiman ng mundo. Masama ang pakikitungo ng lahat kay Naruto dahil sa Nine Tails at nakita rin ni Kurama ang pagbabago nito. Sa pagdurusa, nakabuo siya ng ugnayan kay Kurama na dahilan ng paggamit niya ng mas matinding kapangyarihan nito sa maraming paraan. Di nagtagal, nagtapos si Naruto at Sasuke mula sa akademya at inilagay sila sa parehong grupo kasama si Sakura Haruno sa ilalim ni Kakashi Hatake at dito nabuo ang Team 7. Sa araw na nabuo ang grupo, tinanong sila ni Kakashi sa nais nila. Si Sakura ay gusto si Sasuke pero si Naruto at Sasuke ay parehong nagnanais ng paghihiganti sa tumapos sa kanilang pamilya at clan bago ibalik ito. Ginawa nila ang bell test, ngunit dahil si Naruto at Sasuke ay lumakit nagsanay ng magkasama at may parehong mga teknik at estratehiya, ang kanilang teamwork ay nakakamangha. Gaya ng inaasahan, wala pa ring silbi si Sakura sa bersyong ito. Halos hindi nila nakuha ang mga bell pero pinasa pa rin sila ni Kakashi. Patuloy silang gumawa ng kakaibang mga trabaho hanggang sa matanggap nila ang misyon kung saan kailangan nilang samahan si Tazuna patungo sa Land of Waves dahil tutulong siya sa pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa Land of Waves at pangunahing lungsod. Gayunpaman, nang magpatuloy ang misyon ay naging malinaw na may mga taong hindi gustong matapos ang tulay, ang mga taong iyon ay umupa ng malalakas na shinobi upang tiyaking hindi ito mangyayari. Umatake ang mga kalaban at dumepensa si Naruto bago sila tapusin na ikinagulat ni Kakashi. Ang mga mata ni Naruto ay nagbago, ngunit agad itong bumalik sa normal. Nagpatuloy sila hanggang sa magpakita sa kanila si Zabuza. Nakipaglaban si Kakashi at pareho lang ang kinalabasan ng laban. Nang makarecover si Kakashi, pinagsanay niya sila. Sinabi niya sa kanilang akyatin ang mga puno hanggang sa maabot nila ang tuktok at tinuro sa kanilang ipunin ang chakra papunta sa talampakan upang magawa yon. Agad itong nagawa ni Sakura, ngunit parehong hindi magaling si Sasuke at Naruto, kaya pinunto ni Kakashing masyadong maraming nilalagay si Sasuke, at mas lalo na si Naruto. Masyado ring agresibo si Naruto at Sasuke, kaya sinabi niya sa kanilang kumalma at subukang muli. Patuloy silang sumubok ng ilang oras, ngunit pareho nilang naramdaman na parang walang nangyayari at nagsimulang mainis, lalo na si Naruto. Umabot si Naruto sa puntong nang ilagay niya ang paa sa puno, ang chakrang kanyang ginamit ay lubusan itong sinira na naging sanhi ng pagbagsak nito at pagtalsik niya pabalik. Nilapitan siya ni Sasuke at tinanong kung ayos lang siya. Pero tumingin si Naruto at sinabing hindi dahil kung hindi nila kayang gawin iyon ay paano pa ang pagtalo kay Itachi. Sinagot ito ni Sasuke hindi sila susuko. Magkasama silang nagpatuloy at paglaon ay nagawa rin nila. Mapapansin naman ni Inari ang kanilang headband at sasabihing sila ay mga uslak para subukang maging bayani dahil wala namang mga bayani sa mundo. Tatayo si Naruto at titingin kay Inari para klaruhing hindi niya sinusubukang maging bayani. Hindi siya naroroon para magligtas ng sinuman. Gusto lang niyang maging shinobi para mas lumakas dahil may kailangan siyang tugisin at tapusin. Nagulat si Inari dito pati ang lahat sa paligid dahil naramdaman nila ang kadilimang nanggagaling kay Naruto. Nagsimulang umiyak si Inari kasabay ng pagbabago sa mukha ni Naruto patungo sa kanyang anyo bilang Jinchuriki kung saan siya ay tila isa ng halimaw. Tumingin si Naruto sa paligid bago umupo para tapusin ang pagkain at nanatiling tahimik ang lahat ng gabing yon. Di nagtagal, umalis sila upang protektahan ang mga manggagawa ng tulay at sinugo ni Gato ang mga tauhan para dukutin si Inari at kanyang ina bilang bihag upang pigilang matapos ang tulay. Lumitaw si Zabuza at Haku kung saan hinarap ni Kakashi si Zabuza at si Haku naman kay Naruto at Sasuke. Ngunit hindi handa si Haku para sa dalawa kaya madali siyang natalo. Patuloy na pinrotektahan ni Sakura si Tazuna hanggang sa manalo si Kakashi sa tulong na rin ni Sasuke at Naruto. Gayunpaman, dumating ang mga tauhan ni Gato kasama ang mga bihag. Nagmakaawa si Inari, ngunit inihayag ni Narutong hindi siya bayanit naghandang tapusin ang kalaban, ngunit huminto nang pigilan siya ni Kakashi. Nauwi ito sa pagsuko ni Tazuna at mga manggagawa upang protektahan si Inari at kanyang ina,
at hindi natapos ang tulay kaya ang Land of Waves ay nanatili sa kontrol ni Gato. Bumalik ang mga shinobi sa Konoha at gumawa ng ilang mga kakaibang misyon. Sa kabila ng lahat, naisip ni Kakashing handa na sila sa Chunin exam, kaya sinali niya ang mga ito. Sinubukan ni Rock Lee si Sasuke bago magsimula ang exam at hinayaan lang sila ni Naruto. Muntik matalo ni Rock Lee si Sasuke na kumuha ng atensyon ni Naruto. Gayunpaman, bago mabigay ang panapos ay pinigilan siya ni Might Guy. Umalis na sila at sinabi ni Naruto kay Sasuke at Sakurang si Lee at Guy ay parehong mga halimaw. Nagsimula ang exam sa isang written test. Hindi alam ni Naruto ang mga sagot kaya siya'y nainis. Nadalian si Sasuke gamit ang Sharingan at hindi nahirapan si Sakura sa mga tanong dahil masipag siyang mag-aral. Nang ilantad na ang huling sagot sa pagsusulit ay para maging pasado o bagsak depende sa ibinigay na sagot, nagka-interes si Naruto. Sinabi ring ang babagsak ay mananatiling genin habang buhay. Sa lahat ng ito, walang pakialam si Naruto sa mga ranggo. Mahalaga lang sa kanyang lumakas, kaya kahit bumagsak ay hindi ito makakaapekto sa kanyang mga layunin. Ngunit sa simpleng pagpapatuloy lang ay pumasa siya. Umusad ang Team 7 sa sunod na bahagi, ang Forest of Death. Plano nilang ipagamit kay Sasuke ang Sharingan upang hanapin ang scroll na kailangan nila't simpleng dalhin lang iyon sa tore. Ngunit bago nila ito magawa, nakialam si Orochimaru. Naparalisa si Sasuke ng masamang intensyon ni Orochimaru, ngunit hindi naapektuhan si Naruto dahil mas madilim ang kanyang Nine Tails. Niligtas niya si Sasuke at pinigilan ang ahas na lamunin ito bago siya pabalikin sa katinuan. Pero may dapat malaman sa pagpapatuloy ng bersyong ito. Matagal nang natanggal kay Naruto ang selyo ni Kurama. Si Naruto at Kurama ay magkasundo na rin sa puntong ito dahil pareho silang napupuno ng galit para sa Konoha. Hindi rin tataka si Kurama dahil kasundo niya si Naruto at natagpuan niya rito ang individual na makakabuo siya ng koneksyon. Kagaya rin ito ng sitwasyon ni Menma Uzumaki mula sa pelikulang Road to Ninja, na sa bersyong ito ni Naruto ay napupuno rin ng galit tulad ni Sasuke sa orihinal o higit pa. Duwi si Menma ay perpektong nakaugnay sa Nine Tails at walang selyo, marahil dahil sa pagtanggal nito ilang taon na ang nakalipas. Dahil dito, masasabing ang relasyon na mayroon si Menma sa kanyang Nine Tails ay pareho rin sa kasalukuyang Naruto at Kurama. Dahil wala ng selyo si Naruto para makita ni Orochimaru, malamang ay hindi niya maunawaan kung saan galing ang kapangyarihan nito, kaya hindi niya rin gagamitin ang 5-element seal. Sa halip, maglalaban ang dalawa, ngunit si Naruto ay mas mahina pa rin kaysa kay Orochimaru, kaya mapapabagsak siya sa sitwasyong ito. Si Sasuke ay malalagyan ng sumpang marka, na magdudulot ng matinding sakit bago ito mawalan ng malay at asikasuhin sila ni Sakura hanggang magising si Naruto. Dahil kaunti lang ang pinsalang natamo, ay agad magigising si Naruto at paprotektahan si Sakura at Sasuke mula sa mga ninja ng Hidden Sun, kaya hindi nila kakailanganin ang tulong ni Rock Lee. Di pagtagal, magigising si Sasuke at magagawa nilang makuha ang isa pang scroll at mararating ang tore. Ang karamihan sa prelims ay gaya rin sa orihinal maliban kay Naruto at Kiba kung saan lubos niyang mapipinsala si Kiba dahil sa matinding agresyon. Dahil dito pati na rin sa kanyang reputasyon sa nayon, lalo siyang kainisan at kamumuhian ng mga tao. Ito ang rason kaya lalo nilang papanigan si Neji sa laban, ngunit matatalo rin ito ni Narutong maingat na upang siguruhing hindi mauulit ang nagawa niya kay Kiba. Sa isang buwang pahinga, nagsanay lang si Naruto at Sasuke. Si Sasuke kay Kakashi at si Naruto naman kay Kurama upang lalo pang makontrol ang kapangyarihan. Dito natutunan ni Naruto ang unang bersyon ng anyo at natutunan din ang Tailed Beast Ball sa kamay kung saan ito ang alternatibong bersyon ng Rasengan sa orihinal na timeline ng serye. Samantala, natutunan ni Sasuke ang Chidori na pagbuti pa ang kanyang taijutsu. Nang magpatuloy ang Chunin exam, si Sasuke ay humarap kay Gaara ng Hidden Sand at tila handa ng talunin ito. Nang nasa alanganin na si Gaara, ginamit ni Kabuto ang Temple of Nirvana upang patulugin ang buong paligsahan. Sa paggising ni Naruto ay sinabihan siyang nilabanan ni Sasuke si Gaara. Nagmadali siyang habulin ito at nakita niya si Sasuke natalo at malapit nang tapusin. Sinugod niya si Gaara sa kanyang unang bersyon ng anyo at si Gaara ay ginamit naman ang parsyal na pagbabago. Nang matulog si Gaara upang palabasin si Shukaku, ginamit ni Naruto ang summoning upang palabanin si Kurama kay Shukaku. Pagkatapos, sinuntok ni Naruto si Gaara upang gisingin ito. Sinabi ni Narutong hindi niya ito tinapos dahil si Gaara ay tulad rin niya. Alam ni Gaara ang pakiramdam ng ganoon katinding galit at sa kung anong dahilan ay hindi tinapos ni Naruto si Gaara, marahil dahil ayaw ni Narutong magdusa ng mag-isa.
Tumakas si Gaara pabalik sa Hidensan, kasama si Temarit Kankuro, at si Naruto at Sasuke na may nasa ospital. Sa panahong ito, dinaos ang libing ng ikatlong Hokage, pinatawag nila si Tsunade, ngunit tinapos ito ni Orochimaru at Kabuto, kaya sa halip ay si Danzo Shimura ang itinalagang kapalit sa pwesto. Di nagtagal, nilapitan si Sasuke ng Sound 4 na nilampaso siya at nangakong dadalhin siya kay Orochimaru kung susunod siya. Matapos mag-isip, nagpa siya si Sasuke kay Orochimaru, ang pinakamataas na tsansa nila ni Narutong lumakas. Sinabi niya ito kay Naruto at pareho silang lumisan ng nayon, at nabigo si Sakurang pigilan sila. Sa labas, sinabi ng Sound 4 na hindi kasama si Naruto sa kasunduan, ngunit sinabi ni Sasuke siya'y kasama na ngayon at umalis na sila. Sa orihinal na serye ay nagkaroon ng recovery mission para kay Sasuke, kung saan sa sitwasyong ito'y para kay Sasuke at Naruto na dapat, ngunit hindi ito magaganap sa kwento. Ito'y dahil hindi pa nakaka-recover si Kiba, kaya mas mahirap silang sundan. Wala rin si Rock Lee upang harapin si Kimimaro kasama si Gaara, dahil hindi nagkaroon ng pagbabago kay Gaara sapagkat puno rin ng galit si Naruto. Hindi rin siya makakapagpatuloy bilang shinobi dahil ang pinsalang binigay ni Gaara ay hindi gagaling sapagkat wala na si Tsunade. Ibig sabihin ito'y makakaalis lang ang Sound 4 ng napakadali. Sa panahong ito, binigyan nila si Sasuke ng gamot at nilagay siya sa vessel bago bitbitin. Kasama rin nila si Narutong binabantayan ang kapatid. Sa oras na malapit na nilang marating ang Valley of the End, si Sasuke ay magkakaroon na ng bagong kapangyarihan na maaaring pantayan si Naruto. Tinagpo nila si Orochimaru sa lihim na lugar kung saan nagulat si Orochimarung naroroon si Naruto, ngunit naniniwala siyang ito'y magandang sorpresa dahil natuklasan niyang si Naruto'y kasalukuyang nilalaman ang Nine Tails. Inalok niya ito ng sumpang marka, ngunit tumanggi ito at sinabing galit si Kurama sa ideyang asa si Naruto sa ibang kapangyarihan maliban sa kanya. Di naglaon, natutunan ni Naruto ang maraming teknik sa ilalim ni Orochimaru at gayon din si Sasuke. Lumakas si Sasuke, ngunit posibleng nalampasan siya muli ni Narutong nagkaroon din ng kontroladong bersyon ng anyo. Bukod roon, dahil kay Kurama ay natutunan niya ang teknik kung saan nahati niya ang enerhiya nito sa 9 na maliliit na mga beast. Isa itong teknik na hindi gaanong naiiba sa ginamit ni Asura upang hatiin ang 10 tails sa 9 na mga tailed beast. Tinawag ni Naruto ang mga nilikha bilang 9 na masked beast. Ang bawat isa ay mas maliit na bersyong kumukuha ng anyo ng 9 na bagay. Maaari silang maging si Horse na kilala bilang Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Black Tortoise, Golden Snake, Celestial Maiden, Shinigami Death God, Sage of the North Star, pati Sage of the South Star. Ang teknik na ito ay medyo pinanis si Sasuke at makikitang tila medyo naiinggit din siya roon. Sa puntong ito dapat magtatagpo si Orochimaru at Sasori, ngunit sa halip, si Yamato, Sakura, at Sai ang nandoon. Tila gusto ni Sai na pumanig sa kadiliman at sumunod kay Orochimaru, ngunit plano niya talagang tapusin si Sasuke at Naruto upang mabawi ang Nine Tails. Ngunit siya ang tinapos ng dalawa bago lumabas at makita si Yamato at Sakura doon. Pinutol nila ang ugnayan sa nakaraan at tinapos rin si Yamato at Sakura. Di nagtagal, napagtanto ni Sasuke at Narutong wala na silang matututunan kay Orochimaru at sobrang lakas na nila, kaya magkasama silang nagpasyang tapusin rin si Orochimaru. Nang subukan ni Orochimarung kunin ang katawan ni Sasuke, binaliktad ito ni Sasuke at sa halip ay kinuha ang kanya. Dito'y si Naruto mismo ang tumapos sa Sound 4 na hindi magtataksil sa kanilang master. Naghanda si Naruto at Sasuke umalis, ngunit bago iyon ay pinalaya ni Sasuke si Suigetsu Hozuki. Mula roon, nagpa siya silang itayo ang sariling bersyon ng Sound 4. Maaaring Sound 5 kasama si Kimimaro, tinawag itong Heavy, na paglaon ay Taka. Binubuo ito ni Sasuke, Naruto, Suigetsu, Karina, at Jugo na pinagmulan ng sumpang marka hindi lang ni Sasuke, kundi pati ng lahat ng sumpang nilikha ni Orochimaru. Habang hinahanap nila si Itachi, kinumpronta sila ni Tobit Deidara na naroroon upang pigilan sila't kunin ang tailed beast ni Naruto. Ang labang ito ay nanatiling pareho, ngunit mas gumanda ang takbo dahil kay Naruto. Nagtipon si Sasuke at Naruto kasama ang grupo. Nagtungo sila sa lungga ng Akatsuking, sinabi sa kanilang doon naghihintay si Itachi. Nanatili ang Heavy sa labas dahil si Naruto at Sasuke lang ang maaari sa loob kung saan haharapin at tatapusin nila ang kapatid dahil sa ginawa nito. Sumugod si Sasuke kay Itachi at nagsimula silang magpalitan ng Genjutsu, na pagtagal ay napunta sa Taijutsu. Tinanong ni Sasuke kung sino ang tumulong ritong ubusin ang Uchiha dahil hindi iyon magagawa ng mag-isa. Binunyag ni Itachi isa sa nagtatag ng Konoha ang katulong at iyon si Madara. Hindi naniwala si Sasuke pero ito ang giniit ni Itachi.
Ibinunyag din niyang ang Mangekyou ay nagdudulot ng pagkabulag sa labis na paggamit at ang tanging paraan para pigilan ito ay sa pakikipagpalit ng mata sa kapatid na plano niyang gawin kay Sasuke. Sinubukan niyang ilagay si Sasuke sa Tsukuyomi ngunit nakawala ito. Lumipat sila sa ninjutsu at nagsimulang magtagisan ng Great Fireball Technique. Lumamang si Sasuke ngunit ginamit ni Itachi ang Amaterasu. Sumali si Naruto at ginamit din ang Great Fireball Technique para itulak ang mga apoy ni Itachi. Hinanda ni Sasuke ang Kirin para kay Itachi at lumitaw ang dragon. Ngunit nakaligtas si Itachi dahil sa Susanoo kaya sinamon ni Naruto si Kurama at hinarap ito. Habang kaharap ni Kurama ang Susanoo, tumalon si Naruto mula sa ulo ni Kurama tulad ng estilong ginawa niya laban kay Gaara. Ngunit sa halip na suntok, sinimulang gamitin ni Naruto ang kanyang pinakamatinding teknik. Ito'y isang tailed beast ball na suportado ng sariling chakra ni Naruto pati wind style. Nasa timeline na ito'y ang alternatibong bersyon ng Rasen Shuriken. Ang atake ay nagtagumpay na basagin ang depensa ni Itachi at nagdulot ng pagsabog. Natalo at nasa lupa na si Itachi bago ngumiti. Lumapit si Naruto at Sasuke at tinanong kung anong nakakatawa kaya sinabi ni Itachi natutuwa siyang tapos na ang lahat. Dito'y nagpaalam na si Itachi at pumanaw. Ngumiti si Naruto at Sasuke masaya dahil naganti na nila ang clan. Gayunpaman, lumapit si Tobit nagsimulang ipaliwanag ang mga bagay. Pinakilala niya ang sariling si Madara at naglitan niya. Ibinunyag niyang ang tanging dahilan kung bakit inubos ni Itachi ang clan ay dahil sa utos ng mga lider ng Konoha. Tumanggi silang paniwalaan ito, ngunit sa huli, ang katotohanan ay tumama kay Sasuke at Naruto na nilunod sila sa kalungkutan. Sa kalungkutang ito nagising ang Mangekyou ni Sasuke. Nagpasya silang wasakin ang Konoha at pinalitan ni Sasuke ang pangalan ng grupo bilang Taka. Kasama si Naruto, lahat sila'y pumunta sa Konoha para tuluyang burahin ito. Pumasok si Naruto sa nayon kasama si Sasuke at ang Taka at biglang nilabas ang kanyang 9 masked beasts. Sinimulan nilang salakayin ang nayon kung saan lumitaw ang iba pang mga shinobi kasama si Kakashi upang harapin sila na nagawang itulak pabalik ang kanyang 9 na mga masked beasts. Bumalik ang mga ito kay Naruto at ginamit niya iyon upang ilabas si Kuramang winasak lalo ang nayon. Sa labang ito, tinapos ni Naruto si Kakashi habang si Sasuke at ang Taka ay hinarap si Danzo na kasalukuyang Hokage. Matapos ang mahabang laban, tinapos ni Sasuke si Danzo at bumalik sila kay Naruto sa ulo ni Kurama at tumakas. Paglabas sa nayon, inutos ni Naruto kay Kuramang lumingon muli upang magpakawala ng isang beast ball na tuluyang bumura sa buong nayon ng Konoha. Dahil sa satisfaksyong nakuha sa kanilang paghihiganti, nagpasya si Naruto at Sasuke panahon na upang itatag muli ang kanilang plan, kung saan masayang sumang-ayon si Karing simulan sa kanya. Ngunit bago nila magawa iyon ay atakihin sila ni Tobi. Siya mismo ang tatanggal sa tailed beast ni Naruto gaya ng ginawa niya noon kay Kushina Uzumaki at madali niya ring tatapusin si Sasuke. Sa huling sandali, kukunin ni Orochimaru ang katawan ni Sasuke at muling mabubuhay tangan ang Mangekyou Sharingan na sa huli ay ipagpapalit niya sa Mangekyou ni Itachi at makukuha ang Eternal Mangekyou Sharingan. Muli siyang papanig sa Akatsuki, na pahintulutan naman ni Tobi dahil sisimulan nilang tuluyang baguhin ang buong mundo. Ginamit nila ang Edo Tensei upang buhayin si Madara, na muling makukuha ang kanyang rinigan kay Nagato pagkatapos itong puwersahang buhayin sa pamamagitan ng Samsara of Heavenly Life bago tuluyang higupin ang Ten Tails. Ngunit muling mabubuhay si Kaguya sa katawan ni Madara at ilulunsad ang Infinite Tsukuyomi sa buong mundo at kukuning muli ang lahat ng chakrang dating kanya bago tuluyang iselyo ang kapalaran ng mundo.